Big good news, ICC judges dudukutin at sisintensyahan ng Russia. Duterte lalaya na, Palasyo yari na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa wakas, may malaking good news at bagong update tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC The Hague, Netherlands, na siyang tila gumimbal sa gobyernong Ngagwa ni Marcos Jr. Kaya dapat itong malaman at mapanood ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga solidong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong detalye, panuuri ng full video. Well, napansin ko po, nung tayo po ay nag-Spokes Hour tungkol doon sa pwedeng paglusaw ng ICC na dahilan. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Attorney Harry Roque. Ayan, syempre, supportahan natin yan si Attorney Harry Roque. Syempre, pakipollow nyo yung kanyang, alam ko, YouTube or Facebook. No? Syempre, supportahan natin yan kahit sa andong platform na yon kung saan natin mapapanood si Attorney Harry. Ayan, syempre, ipagpatuloy natin. Mapalaya si Tatay Digong, abay, ang daming interested, no? So ngayon, dadagdagan ko yung sinabi ko. Ano ba yung legal na basihan para sa Russia na kinunvict nila yung prosecutor at saka yung mga judges ng ICC at sinintensyahan, at anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad ito at anong epekto nito kay Tatay Digong? Well, okay. Ang legal na basihan ay dahil nga po linilitis nila si President Putin na hindi naman po miyembro ng ICC ang Russia. Hindi po gaya ng Pilipinas na naging miyembro ang Pilipinas at bumitiw. Ang Russia po sa mulat-mula gaya ng Amerika at gaya ng China, hindi po sila sumapi ever sa ICC. Ngayon, kaya nga po nakapagtataka kasi ang jurisdiction naman ng hukuman ay sakop lamang yung mga bansa na miyembro ng ICC at nakapagtataka kung ano naging legal na basihan ng Russia. No? Well, ang sinasabi po nila, siguro ito yung mga bagay-bagay na nangyari sa Ukraine at kailan lang po naman sumapi ang Ukraine, no, sa ICC. Pero siyempre po, ang sinasabi ng Russia ay hanggang hindi kami pumapayag na maging kasapi ng ICC, hindi mo kami po pwedeng paghimasukan. So, ang legal na basihan ay kasi nga, pinatawa ng parusa, pinatawa ng warrant of arrest ang President Putin na wala namang legal na basihan. At dahil po dyan, nasentensyahan sila, no, na makulong dahil ang ginagawa nila parang coercion yan, parang grave coercion ata yan, no, kung di ako nagkakamali, parang grave coercion yan kasi nga wala nang maligal na basihan, bakit mag-i-issue ng warrant of arrest, no, na isang banta sa kalayaan ni Putin. So, ibig sabihin talaga, wala talagang jurisdiction ng ICC dyan sa Russia. Kung wala silang jurisdiction, hindi sila pwedeng makialam. Diba? Yun lang ang lumalabas dyan. Kung sa Russia, ganyan ang pinaglalaban, di ba? Dapat dito din. Kasi, pagpalagay natin, miyembro tayo ng ICC, tapos wala na tayong jurisdiction, di ba? Hindi na sila rito. Kumbaga wala na silang pakialam dito Kung ano yung nangyayari sa bansa natin, labas na sila Kasi meron tayong korte din dito. Umiiral ang gobyerno natin dito. Ganun din naman siguro sa Russia. Di ba? So, hindi nga naman nila pwedeng panghimasukan ng Russia dahil hindi naman kaanib ng ICC ang Russia. Di ba? Dapat nga, ganun din sa Pilipinas Hindi rin nila pwedeng panghimasukan si Tatay Digong Kahit sabihin natin pinamimigay siya ng gobyerno dito Di ba? Wala naman silang jurisdiction dito. Di ba? O, kita nyo naman sa Russia, di ba? Kita nyo naman ang utak ng mga nasa Russia, matitino.
Eh dito parang hindi na eh. At alam niyo po, siniseryoso naman ng Putin niya, no? Dahil yung mga pagmi-meeting ng BRICS, no, yung Brazil, Russia, India, China at South Korea na isang bagong samahan ng mga dati mahihirap na bansa, ngayon mauunlad na bansa na at nagiging kumbaga it's a force to reckon with pagdating sa Amerika, no? Yung BRICS. Eh may mga pagkakataon na hindi na dumadalo ng pagmi-meeting si President Putin at kung hindi ako nagkakamali, isa dun sa meeting na hindi niya pinuntahan ay meeting sa South South Africa kasi nga for fear na baka siya ay madampot ng ICC. Alam nyo naman na ang ICC wala talaga yung sundalo para dumampot pero makikipagtulungan yan sa iba't ibang mga kapulisan ng mga miyembrong bansa, no? So kung makikita si Putin doon sa teritoryo isang miyembrong bansa, eh meron talagang obligasyon yung bansa na yon na arestuhin at ipadala sa dahig si Putin. So ganon. Parang ganito yan, iiwas ka kung saan merong kaalyado yung ICC. So parang ibig sabihin dito sa Pilipinas, nandito yung mga sip-sip sa ICC. Ganon. Parang lamang, hindi katulad sa Russia, no? Talagang hindi talaga nila binibigay si Putin. Walang hutas doon, walang makapili. Kasi kung tutuusin talaga, hindi naman nakaporma yung panahon ng Hapon doon eh. Sa Russia. Di ba? Alam naman natin yun. So kumbaga, yung nakonvict ang mga judges at mga Kaya hindi uso makapili doon. prosecutor, parang grave coercion po yan. Coercion kasi nga, binabantaan ng kalayaan ni Putin dahil nag-issue ng warrant of arrest na wala namang legal na basihan kasi hindi nga sila miyembro ng ICC. Now, anong po pwedeng gawin ng Russia para mapatupad yung sentensya laban kay Putin at laban kay, ano ba yan, kung ano sinasabi ko, laban dun sa prosecutor, si Karim Khan, at saka sa mga huwes. At dalawa sa huwes na yan ay huwes ni Tatay Digong, no? Well, baliwala kahit hindi, kung anong ginawa nila kay Tatay Digong, po pwede rin magawa sa kanila. Ganun. Alam nyo, babalikan natin ang kasaysayan. Yung pag-aaresto sa isang tao sa isang teritoryo na hindi naman teritoryo ng hukuman na nag-issue ng warrant of arrest, Amerikano rin nagpasimula niyan. At ang kanilang sinasabi ay yung mga panahon na maaga pa ho yan, mga 1800s po yan, no? Meron isang wanted na sa isang Latin America at pinapunta nila isang sheriff doon, inaresto at sapilitang binalik sa Amerika. Ang naging sabi ng Korte Suprema ng Amerika ay hindi importante kung paano nakuha yung tao para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Ang importante ay bigyan siya ng mga karapatan ng isang akusado sa isang patas na paglilitis. Now, ganyan din po ang naging argumento pagdating doon sa Eichmann. Yung Eichmann naman, talagang siya yung kumbaga author of the final solution sa problema ng Hudyo nung panahon ni Hitler. At ang solution nga na sinabi nitong si Eichmann ay patayin ang mga Hudyo. Matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, tumakas siya, tumira sa Argentina. Naalaman ng mga ahente ng Israel, ang ginawa nila, nagpadala sila ng Mossad, binantayan nila itong pinaghinilaan na si Eichmann at nung nakumpirma na si Eichmann nga yan, diniroga, ininjeksyohan ng droga, ilinagay sa isang pribadong aeroplano at dinala sa Israel. Sounds familiar, no? Parang si Tatay Digong na isinakay sa private plane. Sa pilitan. At pagdating na Israel, ang sabi ni Eichmann, hindi nyo ako pwedeng litisin dahil ang pamamaraan na nakuha nyo ang aking pagkatao ay illegal. So, dapat yan, itigil ang paglilitis. Tama. Pero ang sabi ng Korte Suprema, huwag nyo mong kakalimutan, ito naman, laban sa Nazi regime, no? Ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, nako, baliwala yan. Hindi importante kung paano ka nakuha. Importante, mabigyan ka ng patas na paglilitis. So, ganyan po ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat malinaw na si Tatay Digong ay kinidnap ng mga bangag na administrasyon ni Marcos at sapilitang idinala sa dahig dahil wala pang ang mandamiento de aresto nung panahon na nakuha si Tatay Digong. At gaya ng sinabi ko sa isang post, ngayon ko pong nalaman sa aking informante na madaling araw ng 11 nang kinuha nila ang ICC arrest warrant. Bakit? Kasi kung kukunin nilang mas maaga yan, malalaman ni Tatay Digong at magkakaroon ng remedyo sa Korte Suprema. At ako naman po, sasabihin ko sa inyo, handa na sana kami sa isang petisyon kapag nga inaresto si Tatay Digong. Kumbaga parang yun nangyaring pag-aresto kay Tatay Digong dito, parang nakaplano na sa kanila yun eh. 'Di ba? Kumbaga parang hindi mapaghandaan ni Tatay Digong. Kumbaga parang ginulat siya nung mga panahon na yun eh. Pero syempre, expected na rin naman ni Tatay Digong na mangyayari yun. Pero iba pa rin eh. Ginulat talaga siya nung mga panahon na yun. Diba? Talagang sinadya nila talaga na hindi makaporma si Tatay Digong.
lang, hindi namin akalain naman talaga na didiretso na nila sa dahig si Tatay Digong. Ang buong akala ko, ihaharap pa sa lokal na hukuman. Dahil yan naman po nakasaad nga sa Article 54. Tama yun, kasi si Tatay Digong talaga, hindi talaga dinaan sa tamang proseso dito sa Pilipinas eh. Kung tutusin talaga, maraming butas. Maraming butas ng pagkakadala kay Tatay Digong dun. Di ba? Ng ICC. Pero hindi na nga po sinunod pati ang Rome Statute at diniretso ng kinidnap si Tatay Digong. O dyan ginamit yung bendalo eh. So malinaw po talaga, kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Yes. At ngayon, hindi nagiging issue yan. Kasi nga po, ang sinasandalan ng ICC, baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado, basta importante mabigyan ng patas sa paglilitis. Ngayon, puntahan natin itong kaso ng ICC prosecutor, si Karim Khan at mga judges. Ang problema, sila po'y nasentensyahan na, in absentia. So, pwede naman sila magreklamo na mayroong violation of due process rights, no? Dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataon na marinig. Pero pwede bang gumalaw ang Russia para ipatupad yung sentensya sa kanila? Well, gaya ng ginawa ng Israel kay Eichmann, gaya ng ginagawa ng mga Amerikano sa mga pinapadukot nila sa mga foreign territories sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng isang hukumang Amerika, syempre, kung nagagawa ng Amerika yan, kung nagagawa ng Israel yan, kung ginawa yan ni Marcos Jr. kay Tatay Digong, pwede rin gawin ng Russia sa mga judges at prosecutor na ipadukot din sila. At siguro, ang gagawin nilang depensa ay kinakailangan magkaroon naman sila ng paglilitis para madepensahan sila. So pwede rin palang gawin kung tutuusin ng Russia yan. Kung gugustuhin talaga nila. Kasi nga naman, tama nga naman si Attorney Harry. Kuha sila ng kuha ng mga ano eh. 'Di ba? Kinukuha lang nila 'yun. Wala ka lang pakialam kung paano ka namin nakuha dito. Basta importante, bigyan ka namin ng tamang paglilitis kasi may mga nagrereklamo sa iyo. So, ang ibig sabihin, kung Russia, nirereklamo sila ng Russia, pwede silang kunin dyan sa ICC tapos dalhin dun sa Russia. O pwede na sabihin, pag sinabi nilang, bakit kami nandito sa Russia? Wala rin kayong pakialam. Baga parang ganun. Wala kayong pakialam kung paano namin kayo nakuha dito. Importante, bigyan namin kayo tamang paglilitis dito. O pwede rin pala silang ganun. Kumbaga parang mangyayari, is karma-karma lang yan. Kung ano yung ginawa nila dun sa mga dinala sa kanila, ganun din ang pwedeng gawin sa kanila. Aba? Pero yan po ang diferensya. Kapag kinonsinti natin ang kidnapping at hindi natin kinuwestiyon kung tama ba ang pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction ng isang hukuman. Hindi lang naman Amerika, hindi lang naman Israel, hindi lang naman si Marcos Bangag administration na po pwedeng gumawa niyan. Pwedeng gawin din yan ng mga Russians laban sa mga mahistrado at mga prosecutor ng ICC. At sinasabi ko nga dyan, 2 judges ngayon na naglilitis sa kaso ni Tatay Digong ay kasama doon sa nasentensyahan ng hukumang Russia. So kapag ang Russia ay nagpadala ng isang team ng private jet at kinidnap yung mga West na yan at mga prosecutors at liniti sila sa Russia, o anong sasabihin nila? Violation of due process rights. Bakit si Tatay Digong? Oo. Si Tatay Digong, kinidnap. Bakit sila? Sa ICC itself, hindi nila dinidismiss. Kumbaga, yung nangyari nga naman kay Tatay Digong, kung mangyari sa kanila, hindi sila pwedeng magreklamo ng katulad ng nirereklamo ni Tatay Digong. Kasi, ng side ni Tatay Digong. Kasi kung magrereklamo sila, na katulad ng side ni Tatay Digong, nirereklamo ng side ni Tatay Digong, na kidnapping yan, violation yan sa human right, ganto. Pwedeng ibalik sa kanila yung tanong eh. Bakit si PRRD nung kinuha nila? 'Di ba? Nasaan ang human rights doon? Dumaan ba sa tamang proseso? 'Di ba? Parang kaya pwedeng gawin sa kanila kapag ginawa sa kanila yun, wala din silang laban, wala din silang katwiran. Kasi ganun din yung ginagawa nila doon sa mga dinadala sa kanila. 'Di ba? Tsaka kung papayagan natin na ganyan lang yung ICC na basta nilang kuha ng kuha kahit wala ng jurisdiction, di ba mali yun? Sino lang naman na natutuwa dyan? Si Sundalong Kanin. Kaya ang lakas-lakas ng loob ni Sundalong Kanin na magpa-ICC, kasi mga kaibigan niya yung mga yan. Dahil illegal ang pagkakakidnap, hindi malang sumunod sa Rome Statute. O, sila ba ngayon ay makakareklamo sa hukumang Rusya kapag sinabi nila na kinidnap kami at dapat i-declare na illegal ang pagkikidnap sa amin dahil ito'y labag sa aming due process rights? Kumbaga, napaka-unfair kay Tatay Digong yan. Diba? Napaka-unfair kung sila, pagbibigyan sila, tapos Tatay Digong hindi. Aba naman. Ang sasabihin lang ng Russian court, mga julol, kinidnap nyo nga yung Tatay Digong, yung Duterte na kaibigan ng Russia. Alam na alam yung kinidnap, hindi nyo hinarap sa lokal na hukuman. Tapos ngayon kayo, magrereklamo kayo?
So sa madaling salita, dapat patas. Kung Amerika ang gagawa niyan, kung Israel ang gagawa niyan, dapat pwede rin gawin ng Russia, di ba? At ang solusyon nga para maiwasan itong mga illegal na pagkakakidnap para lang magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, sabihin natin once and for all. Gaya ng desisyon ng Constitutional Court ng South Africa doon sa isang kaso, kapag ang ginamit ay kidnapping na illegal, dapat yan ay magresulta sa kawalan ng jurisdiction ng hukuman dahil hindi mo po pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Pero as it stands, mag-ingat si Karim Khan, mag-ingat ang mga judges ng ICC dahil I am sure ang Russia nagmamasid at tinitignan kung sinong po pwede lang madukot ng tuluyan ng masentensyahan sa Russia. Ay. At kapag yan ang nangyari, ICC, kasalanan nyo yan. Oo. Kasi nung kaso ni Tatay Digong na kinidnap, hindi naman kayo umalma. Oo. So, siyempre, ang tawag dyan, Kung stop it. tutusin talaga, mali yun eh. Dapat ibalik nila si Tatay Digong kasi hindi naman tama yung pagkakadala kay Tatay Digong dyan eh. Hindi talaga dumaan sa tamang proseso eh. Hindi nga dumaan sa korte dito sa Pilipinas yan eh. Diba? Dapat dito muna. Diba? Kapag kayo nakidnap at kayo naman ay sinintensyahan sa Russia, Maramdaman dahil nila. kayo nga ay kinidnap at sapilitan din nila sa Russia, hindi kayo makakapagreklamo kasi Yes. yung mga West mismo ni Tatay Digong, binaliwala yung pagkikidnap. Di ba? Dapat patas. Hindi po pwede na pag si Tatay Tama. Digong, okay lang ang Dapat hindi kidnapping. unfair kay Tatay Digong at yun. prosecutor ng ICC ay hindi po pwede. Yan ang dapat harapin ngayon ng ICC. Kaya nga ako, kung may mga judges na nakikinig, para kayo magkaroon ng moral standing na questionin ng Russia pag kayo kinidnap para ipatupad ang inyong sentensya, i-absulto nyo na si Tatay Digong. Yun. Meron ba kayong pagkakataon doon sa Oo. issue ng lack of jurisdiction? Alam mo, ang Russia, galit na galit kasi wala namang jurisdiction talaga ICC dahil ni minsan, hindi sila naging miyembro ng ICC. Ang Pilipinas, dapat nagagalit tayo at dapat hindi nga kinidnap ng mga bangag si Tatay Digong sa dahig kasi bagamat tayo naging miyembro ng ICC, tayo bumitiw na. At malinaw na Wala malinaw na. sa ICC na pagbitiw, meron lang obligasyon na makipag-cooperate kapag nagsimula ang eksersisyo ng jurisdiction ng hukuman sa loob ng taon, isang taon, matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Yung instrument of withdrawal sa pangalawang taon na nga. Kaya sinasabi natin na hindi na po pwede na magsimula ng preliminary investigation sa panahon na hindi na miyembro ng Pilipinas ang ICC. Yes. So yung galit natin na mga tumututol sa jurisdiction ng ICC dahil wala na talaga, dahil bumitiw na nga tayo, ay kaparehong galit ng mga Ruso. Dahil yung galit nila, ni minsan naman, hindi nga sila naging miyembro ng ICC, bakit aarestuhin ang kanilang presidente? Sino yung prosecutor at sino yung mga huwes na yan para magpa-aresto? Tama. At itaga nyo yan sa bato. Darating at darating ang araw, kikidnapin ng Russia yung prosecutor at mga judges na yan, ang sasabihin nila, ano ngayon? Aangal kayo. Si Digong Duterte, nung kinidnap, nagbulag-bulaga naman kayo sa Oo. pagkikidnap. O paano kayo ngayon Hindi sila madidinig pwede. ng hukuman ng Russia na mali ang pagkikidnap sa inyo? Pero meron pa kong panahon at meron pang pagkakataon para sa mga West na magkaroon at least ng moral standing na questioning ng Russia kung Yes. sila'y dudukutin. Yan ay palayain si Tatay Digong Yes, dahil mali na dapat ang kidnapping. At dahil mali ang kidnapping, hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis sa kanya dahil yung pangingidnap ay dahilan na nawalan ng jurisdiction ang ICC. Ayon, natating natong haya ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natong haya natin ang boses at video na yun na binigyan natin din ng reaksyon na nagmula kay Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.